4:00 pa lang ng umaga'y naghahanda na si Clara para sa pagpasok niya sa palengke. Ngunit bago pumasok ng trabaho, ay kailangan niya munang asikasuhin ang kapatid na merong mahina't malubhang sakit sa puso. Silang dalawa na lamang ng kapatid na si Angelo magkasama dahil magmula nang mawala ang kanilang amay unti-unting nagbagong ilaw ng kanilang tahanan. Ang nakakalungkot lamang ay mas pinili ng kanilang ina na sumama sa ibang lalaki kaysa gampanan ang pagiging magulang nito sa kanila. Ipinangako ni Clara na hindi kailanman pababayaan ang mahal na kapatid, ano man ang mangyari. "Bunso, gising na. Nakahanda ng agahan natin." Marahan niyang niyugyug ang natutulog niyang kapatid. Agad naman tong nagmulat ng mata at tipid na ngumiti sa kanya. Gumanti rin naman siya ng ngiti rito. Dahan-dahan tong bumangon tsaka kinusot ang mga mata. "Madilim pa, ate." Mahinang sambit nito nang tumanaw sa labas ng bintana. "Maaga kasi ang pasok ngayon ni ate sa trabaho, kaya inagahan ko ang gising at paghahanda ng agahan natin. Alika na sapag na makapag-agahan ka na at mainom mo ng gamot mo." Inaalalayan niya itong tumayo hanggang sa makatayo. Gusto niyang maiyak sa tuwing nakikita niya ang hirap na tinitiis ni Angelo. Araw-araw tong lumalaban at araw-araw rin siyang naaawa rito ng palihim. Matagal na nitong nilalabanan ng sakit at sa patuloy na paglipas ng taon ay mas lalo itong lumalala. Inborn na kasi ang sakit sa puso ng kapatid niya. At sa ngayon, wala pa siyang kakayahan para ipagamot o ilapit ito sa doktor. Kulang na kulang pa ang perang tinatago niya. Kahit yata magkayod kalabaw at gawin niyang araw ang gabi ay hindi pa rin sasapat ang perang may ipon niya upang magkaroon ng bagong puso ang kapatid. Sa gamot pa lamang kasi ni Angelo ay halos maubos na ang sinasahod niya. Hindi pa nga ron kasamang pang araw-araw nilang gastusin. Ngunit kahit na mahirap, ni minsan ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya sumuko sa hamon ng buhay. Pasasaan ba't makakaipon rin siya ng perang ipambibili niya sa bagong puso ng kapatid, kahit na parang suntok sa buwan ang ninanais niya yun. Nagpapasalamat na lamang siya dahil kahit papano ay merong kumukuha sa serbisyo niya. Sa umaga kasi nasa palengke siya at nagtitinda ng isda at sa gabi naman ay nilalabhan niya mga labahing pinalalabhan ng kanyang mababait na customers. Kahit papano ay masasabi niya pa ring maswerte sila dahil merong mabubuting tao ang nakapalibot sa kanila na handa sa kanilang umagapay bagaman hindi nila kadugo ang mga ito. Sa kapitbahay niya ipinakikiusap ang kapatid kapag papasok na siya sa trabaho. Laking tulong ng kapitbahay nila sa kanila dahil kahit papano ay nakakakilo siya ng maayos nang hindi gaanong nag-aalala sa kapatid. "Ate ko, pagod ka na po ba sa pag-aalaga sa akin?" Mahina ang boses na tanong sa kanya ng kapatid habang nilalagyan niya ng pagkain ng pinggan nito. Hindi na nito kayang lakasan ang boses at hindi na rin ito kayang habaan pa ang mga sinasabi dahil kinakapusto sa hangin. "Kahit kailan hindi mapapagod ang ate sa iyo, bunso. Mahal na mahal ka ni ate, kaya sikapin natin na gumaling ka, okay?" Sinikap niyang palambingin ang tinig kahit na gustong-gusto nang kumawala ng kanyang mga luha nang dahil sa labis na pagkahabag. Masakit para sa kanyang makita ang kapatid sa ganitong sitwasyon. Bagsak ang katawan nito. Halos butot balat na malalim na rin ang mga mata nito. Bagay na nagpapakirot sa damdamin niya. Ngunit sinisikap niyang hindi ipakita ang awa at labis na pagkahabag sa kapatid. Nang hindi na ito malungkot at hindi nito hilinging sana, ay kunin na ng Diyos ang buhay na ipinahiram dito. Malungkot na ngumiti ang kanyang kapatid. Pagkuway tumingala sa kanya. "Pwede na ba akong sumama kay Itay, ate? Pagod na po kasi ako. Hindi ko na po kaya, ate ko." Hirap at malungkot nitong sabi na nagbigay kirot sa puso niya. Tumingala siya upang pigilan ang luha. Huminga siya ng malalim bago niya ginagap ang palad ng kapatid. "Laban lang, bunso. Para kay ate. Pakiusap, kayanin mo. Pangako kapag nakapag-ipon na si ate ng sapat na pera, ipapagamot kita.
At papalitan natin ng masiglang puso ang mahina mong puso, okay? Basta, ipangako mo kay ate na lalaban at magpapalakas ka. Pakikiusap niya rito na malungkot nitong initian, kasabay ng dahang-dahang pagtango. Hinagka niya sa noo ang kapatid. Pagkuway hinanda niya ng gamot na iinumin nito. Iniwan niya saglit sa hapag ang kapatid upang kumuha ng tubig. At sa kanyang pagbalik, ay nagulantang siya dahil ang kapatid niya ay nakasubsob na ngayon sa kanin na kanina'y kinakain ito. Agad niyang dinaluhan ng kapatid at tarantang binuhat to palabas ng kanilang maliit na tahanan. Hindi niya alintana ang wala niyang sa pinapaa. "Tulong! Tulungan niyo po kami!" Sigaw na lamang siya ng sigaw habang buhat-buhat niyang walang malay niyang kapatid. Pinagpapawisan siya ng malamig habang sumisigaw at humihingi ng tulong. "Diyos ko, Clara! Ano nangyari?" Nag-aalalang sinalubong sila ni Mang Kanor na kadarating lamang galing sa pamamasada. Ito at ang asawa nito ang madalas niyang pinag-iiwanan sa kapatid sa tuwing papasok na siya sa trabaho. "Hindi ko po alam eh. Kumuha lang naman po ako ng tubig at nang lingunin ko si Angelo. Nakasubsob na siya sa pagkain niya." Nangangatal niyang kwento rito. "Naku wala namang sanang masamang mangyari. Halika na, pumasok na sa tricycle at madala na natin siya sa ospital ng bayan." Saad naman ni Mang Kanor. Dali-dali namang sumakay si Clara habang mahigpit niyang karagang namumutla niyang kapatid. "Diyos ko, huwag po si Angelo. Huwag po ang mahal kong kapatid pakiusap." Naluluhang dalangin niya sa Diyos. Hindi siya tumitigil sa pagdadasal ng taimtim. Walang patid ang pagtulo ng kanyang mga luha. Natatakot siya sa maaaring mangyari. "Nandito na tayo, Clara." Anunsyo ni Mang Kanor sa kanya, kaya't agad siyang bumaba. Sa entrada ng ospital ay nasalubong niyang kilalang mahusay na doktor na si Silver Fuentes, na siya ring nagmamay-ari ng tanyag na SFMC or Silver Fuentes Medical Center. "Dok, pakiusap, tulungan niyo po ang kapatid ko. Iligtas niyo po siya." Basag ang boses niyang pakikiusap sa lalaki. "Idiretso niyo ng kapatid niyo sa emergency room, miss. Dahil hindi ako bakante sa mga oras na ito. Nagmamadali ako. I'm sorry." Anito't dali-daling lumabas ng ospital. Nakagat niya ang ibabang labi dala ng labis na panghihina. Ngunit nagawa niya pa ring madala ang kapatid sa emergency room ng ospital. Sa labas ng ER ay naghihintay siya. Palakad-lakad siya habang ipinagdarasal na sana walang masamang mangyari. Na sana'y maging okay ang mahal niyang kapatid. Bumukas ang pintuan ng ER. Kaya't kaagad siyang lumapit sa doktora. Binalot siya ng kaba nang makitang lungkot sa mukha ng babaeng doktor na kaharap. "Malungkot naming ipinaalam sa iyo, Miss Katigbak, na wala nang kapatid mo. Ginawa namin ang lahat ngunit hindi na talaga kinaya ng iyong kapatid sapagkat masyado nang mahina ang kanyang puso. Kusa na siyang bumitaw. Nakikiramay ako kabilang mga kasama kong doktor sa iyo." Anang babaeng doktor na nagpaguho ng kanyang mundo. Napaluhod siya dala ng labis na panghihina. "Oh, Diyos ko! Sabi ko wag ang kapatid ko. Pero bakit niyo naman po hindi pinakinggan ang hiling ko? Sa tanang buhay ko, yun lamang ang hiniling ko sa inyo. Ngunit bakit hindi niyo naman lang sa akin pinaubaya ang kapatid ko? Wala naman akong kasalanan at pagkakamaling ginawa. Hindi rin ako nagtanim ng galit sa nanay namin para pagkaitan niya ng konting awa. Bakit niyo siya kinuha sa akin? Bakit ang daya-daya mo? Kapatid ko lang naman ang hinihiling ko sa inyo, pero bakit niyo kinuha? Siya na lang ang natitira, ngunit kinuha niyo pa rin." Puno ng pait niyang kinwestiyon ng Diyos. Pinagtitinginan na siya ng mga tao sa ospital na yon, ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang ilabas ang sakit. Nakikidalamhati naman ang doktor sa kanya. Inilalayan siya nitong tumayo. Tinapik siya nito sa braso ng marahan. Hindi siya ng doktor binibitawan hanggat hindi siya nakakapasok sa loob upang makapagpaalam sa kapatid. Unti-unti niyang binuksan ang kwarto kung saan nakahigang wala niyang buhay na kapatid. Hinayaan na siya ng doktor.
Isinarado nitong pinto at agad nang nagtungo sa naghihintay nitong pasyente. Nangihinang natutup ni Clara ang bibig na bumungad sa kanyang puting kumot na nakapatong sa katawan ng kapatid niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Walang patid ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay tinutusok ng libu-libong karayom ang puso niya sa sobrang sakit. Nanginginig ang kamay niya ng ibaba ang kumot upang makita ang mukha ni Angelo. Bunso, gising na. Andito na si ate. Gising ka na, please. Uuwi na tayo. Garalgal at basag ang boses niyang pakikiusap. Kahit na napaka-imposibleng mangyari na gumising ito't sumama sa kanya pa uwi dahil wala na itong buhay. Hinaplos niya ang malamig na mukha ni Angelo. Hindi ko matatanggap, bunso. Hindi ko alam kung paanong kakayanin ngayong wala ka na. Ikaw ang lakas at ikaw rin ang kahinaan ni ate. Kaya't ngayong wala ka na, mahina na si ate. Iniwan mo na rin ako, bunso. Mag-isa na lang si ate ngayon. Hindi mo tinupad yung pangako mo sa akin na lalaban ka. Malapit na sana, bunso eh. Malapit ko na sanang mapuno yung alkansya natin. Maipapagamot na sana kita kaso sumuko ka na. Sakit, bunso. Sobrang sakit. Mag-isa na lang ako. Patuloy lamang siya sa pagluha habang yakap-yakap ang kapatid niyang malayelo na sa lamig. Batid niya namang darating ang araw na ito dahil prinangka na sila ng nilapitang doktor noon na hindi na magtatagal si Angelo. Masyado na itong mahina ngunit umasa pa rin siya sa sinabing himala. Kumapit siya sa Diyos ngunit wala. Sadyang hanggang dito lamang yata talagang ibinigay na buhay ng Diyos sa kapatid. Bagaman masakit ay kailangan niyang tanggapin ang makausad ang kaluluwa ng kapatid niya. Mukhang hanggang dito na lang talaga, bunso. Ikamusta mo na lang ako kay Itay, ha? Sabihin mong mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ka ni ate, bunso. Sige na. Tatanggapin ko na kahit na sobrang sakit. Pinawi niya ang luha at saka huminga ng malalim. Iiwan na lang muna kita rito, ha? Hindi ka kasi ni ate mailalabas dito nang wala akong makakausap sa puninarya eh. Babalik agad si ate, pangako. Hinagkat niya sa huling pagkakataon ng noon ng kapatid at mabigat sa loob na tumalikod to. Nakuyom niya ang kamao nang sumagi sa isipan ng ginawang pagtalikod sa kanila ni Dr. Silver Fuentes. Mas importante pa ba sa buhay ng taong pupuntahan niya? Wala siyang kwentang doktor. Kung saan naginampanan niyang sinumpa ang tungkulin, baka sakaling nagkaroon pa ng pag-asa ang kapatid ko. Hindi niya mapigilang hindi ibuntun sa binatang doktor ang sisi. Nilisan niya ang ospital. Umuwi muna siya sa kanila. Mugto ang mga mata niya nang makauwi. Malungkot niyang ibinalita sa mga kapitbahay nilang pagkawala ng kapatid niya. Nakikiramay ang mga ito. Gaya niya yung mga nalulungkot din ng mga ito dahil napamahal na sila sa mabait at malambing na si Angelo. Kinakapos man ng ilan ngunit sinisikap na mga itong magbigay kahit na konting tulong. Dahil alam na mga itong hindi kakayanin ni Clara kung hindi sila magbibigay ng kahit na konting halaga. Ako nang kakausap kay Kapitana. Hihingi na rin kami ng tulong sa mga kabarangay natin nang hindi masyadong mabigat sa'yo. Balikan mo na si Angelo. Kami nang bahala rito. Ani Aling Lisa, asawa ni Mang Kanor. Salamat po ng marami sa inyo. Kung wala ho kayo ay hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Makakabawi rin po ako sa mga tulong ninyo sa amin. Naluluhang pasasalamat niya sa mga butihin nilang kapitbahay. Tumango si Aling Lisa pati ng asawa nito. Tinapik nito ang braso niya, saka sa kanyang ngumiti. Ngumiti rin siyang pabalik bagaman tipid lamang bago siya tumalikod. Sa funeral siya dumiretso. Nakiusap siyang huhulog-hulugan na lamang niyang kabaong ng kapatid dahil hindi niya kayang bayaran ng cash. Bagay ni sinang-ayunan naman ang may-ari ng puninarya.
Matuling lumipas sa mga araw. Halos 2 linggo na rin nang maipalibing ni Clara ang kapatid. Nagkabaon-baon siya sa utang kaya't ngayon ay hindi niya pinapahinga ang sarili. Inabot kasi ng halos 30,000 ang utang niya. Napatingala siya nang maramdaman ng pagod. Katatapos na lamang linisin ang salon kung saan siya pumapasok sa tuwing walang nagpapalabas sa kanya. Pagkatapos ng trabaho niya sa palengke, ay dumediretso kagad siya sa salon ng may katarayang binabae. Pinipisil-pisil niya ang likod ng maibsan kahit papanong pangangalay noon. Mag-iingat pa sana siya ng mapaigta dahil sa isang matalim na bagay na ngayon ay nakadikit sa likod niya. "Hold up to, akin na yung pera mo kung ayaw mong butasin ko itong likod mo." Anang lalaki na nagbigay kilabot sa dalaga. "Kuya, 500 lang ang kinita ko ngayong gabi. Wala akong kakainin bukas kapag ibinigay ko ito sa'yo. Mahigit 30,000 ang utang ko nang dahil sa pagpapalibing ko sa kapatid ko. Maawa naman kayo sa akin, kuya. Pinaghirapan ko itong pere. Huwag niyo namang kunin sa akin." Mangiyak-ngiyak niyang pakikiusap. "Wala akong pakialam. Basta't akin na yung bag mo." Gigil at galit nitong sabi. Tsaka sa kanya inagaw ang shoulder bag na mahigpit niyang hawak. "Matigas ka, etong sayo." Ibinaon nito ang hawak na kutsilyo sa kanyang tagiliran, kaya tuluyan niyang nabitawan ang bag. Hindi lamang 500 ang laman ng bag na yon. Naroroon ang naipon niya sa loob ng 1 linggo na ipangbabayad niya dapat sa funeral center. Kinapa niya ang tagiliran. Nanlalabo na ang mga mata niya. Ramdam niya ang umaagos na duguron. Napaluhod siya at bago mawala ng malay, ay isang lalaki ang dumating. Ramdam niya ang pagbuhat nito bago siya tuluyang mawala ng ulirat. "Prepare the ER, ASAP!" Mando ni Silver sa tinawagang empleyado ng ospital. Pauwi na sana siya nang matanawang pang-hold up ng isang lalaki sa walang labang babae. Agad siyang bumaba ng sasakyan upang tulungan ng babae. Ngunit nahuli na dahil sinaksak na ito ng hold-upper. Nakaagad tumakbo matapos makuha ang nais. Tumawag siya sa mga otoridad upang mahuli ang kriminal. Pagkuway lumuhod siya at pinigilan ng pagdurugo. Hinubad niya ang damit at kinuha ang panyo sa bulsa. Tsaka itinali yun sa tagiliran ng babae nang mapigil sa pag-agos ng dugo. Binuhat niyang babae at marahan tong isinakay sa kanyang kotse. Kinabitan niya ito ng seatbelt. Pagkatapos ay dali-dali niyang binuhay ang sasakyan. Tsaka yun mabilis sa minaneho patungo sa pagmamayaring ospital. Pagdating sa ospital ay kaagad silang sinalubong ng 3 magiging assistant niya sa pag-oopera. Kinuha niya ang maliit na flashlight upang tignan ang mata ng walang malay na dalaga. "Anong vitals niya?" Seryosong tanong niya sa mga kasamahan niyang doktor na isa ring surgeon gaya niya. Habang sinisipat naman niya ang isang pares na mga mata ng magiging huli niyang pasyente sa gabing ito. 80-40 ang heartbeat niya. Maagap nitong tugon. "Sige, sa operating room na kagad tayo." Maotoridad naman doon na saad ng binata na agad namang sinunod ng mga katabing doktor. Sa kanila itinulak ang pinaghihigaan ng dalagang nasaksak. Matapos maghugas ng kamay, ay pumasok na sa operating room ang binata. "Doc Suarez, ikaw ang first assist." Saad ni Silver sa dalagang doktora, habang isinusuot nito ang hospital gown na ginagamit sa operating room. "Yes, Doc." Magalang naman ang sagot ng dalagang doktor. Habang lihim ang ngiti nito dahil ito ang kauna-unahang makakasama niya sa operasyon. Ang tanyag at hinahanga ang doktor sa pag-oopera. "Doc, akin ang betadine." Nakalahad ang kamay na paghingi ni Silver sa kanyang kailangan na agad namang ibinigay ng dalagang doktora. Nang matanggap na yun ng binatay, nilagyan niya ng betadine ang palibot ng tagiliran kung saan may tama ang dalagang pasyente. "Scalpel." Muling saad ng binata na agad namang ibinigay ng katabing doktor. Tsaka niya hiniwaan ang tagiliran ng pasyenteng dalaga. "External saw." Saad niyang mulit agad namang iniabot sa kanya ang kanyang hinihingi. "Asahan nating maraming dugo ang mawawala sa kanya. Ihanda na rin ang suction pati staple." Maotoridad na utos niya na kaagad namang hinanda ng kanyang mga kasama sa operating room. Nang maisaayos ng lahat ng kanyang kailangan, ay agad niyang isinagawa ang pag-oopera sa dalaga. "Ito na, nakita ko na." Tukoy niya sa tama ng pasyente. "Akin ang staple." Mabilis niyang paghingi sa kailangan. Ibinigay naman yun agad ng katabing doktor. "Kamusta ang vitals niya?" Tanong niya sa nurse na nakatutok sa monitor.
90-40, 100 beats per minute po, Dok. Magalang na tugon ng binatang nurse na ikinatango na lamang ni Silver. Tsaka muling binalingan ng pasyenteng inooperahan. Scissors. Anya. Okay, cut. Utos niya sa katabing assistant. We're done. Dalhin niyo na siya sa ICU. Pagod niyang utos sa kanya mga kasamahan na agad namang nagsita lima. Nagtanggal lang muna siya ng gloves at saka nagpunas ng pawis bago lumabas ng operating room. Sinilip niya pa ang kanyang inoperahang dalaga sa ICU na ngayon ay meron ng mga nakakabit sa katawan nito. Ngayon niya lamang mas napagmasdan ng malanghel na mukha ng kanyang pasyente. Pakiramdam niya ay nakita niya na ito sa kung saan. Hindi niya lamang matandaan kung saan at kung kailan niya ito nakita. Pumihit na siya at minabuti ng umuwi. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya ang ina na nakatulog na sa salas. Mukhang hinintay siya nito. Lumapit siya sa babaeng magulang tsaka umupo sa paanan. Mom, I'm here. Marahan niyang tinapik-tapik ang braso ng ina, kaya tuluyan na itong nagising. Mabuti naman at nakauwi ka na. Nag-alala ako sa iyo anak, kasi hindi ka naman umuwi ng late lalo na kapag ganitong malalim ng gabi. Alalang wika ng kanyang ina sa kanya. Don't worry about me, Mom. Walang masamang mangyayari sa akin. Hindi ako mapapano. Magkakamalay din si kuya, kaya wag na kayong masyadong mag-isip pa. Hindi ko pinababayaan si Kuya Sean. Magigising din siya at makakasama rin natin siya. Nung umalis ako sa ospital, nagpaiwan si Ate Leticia. Kaya't hindi nyo kailangang isipin si Kuya sa mga oras nito. Dahil hindi siya pinababayaan na magiging sister-in-law ko soon. Kaya sige na po, magpahinga na kayo. Malambing niyang ani sa ina ngunit imbis na sumunod, ay bumuntong hininga ito. At malungkot na tumingin sa malayo. Ay, kung sana'y hindi niya inignora at binaliwalang pagmamahal ni Leticia para sa kanya, ay hindi niya sana marirealize na mahal niya ang anak nila Claire at Lexus. Hindi sana siya susunod patungong States para pigilan ang planong pagtanggap ni Leticia sa modeling industry na kumuha sa kanya. Napakamanhid kasi ng kapatid mong yon. Pinagsabihan ko nang hayaan na lang muna si Leticia dahil nasaktan naman niya ito. Pero hindi nakinig. Sumunod pa rin. Kung hindi ba naman kasi kasing tigas ng batong ulo ng kapatid mong yan, di sana'y kasama pa natin siya. Tuloy ngayon ay marami tayong nag-aalala. Sad nito. Don't stress yourself too much, Mom. Magpahinga na po kayo. Tuluyan niyang inakay ang ina patungo sa silid nito. Ang papa mo, tumawag ba sa'yo? Sabi niya hanggang 2 araw lamang siya sa business trip niya. Pangatlong araw na ngayon na, wala pa rin. Ani Susana nang maihatid siya ng bunsong anak sa silid nila ng asawa. Dad is preparing something. Kilala mo naman si Dad. Palagi yung maraming sorpresa sa inyo sa tuwing umuwi siya galing sa mga business trips niya. Relax ka lang kasi, Mommy. Napapangiti niya na lamang na ani sa inang hindi matigil-tigil sa pag-iisip sa kanilang mag-aama. Papaano naman akong magre-relax gayong palagi niyo na lang akong sinusuway? Bigyan niyo na lang ako ng apo nang mawala ang stress ko sa inyo. Abay, malapit na ako maging senior. Pero ni isang apo mula sa inyo ng kuya mo ay wala pa akong natatanggap. Mabuti pang tita Myla mo. Meron ng apo sa panganay niyang si Kiel. Ako ba kailan niyo ako bibigyan? Nakasimangot nitong sabi. Halata rin ang lungkot lalo na ang inggit sa tono nito. Naiintindihan niya naman ang kanyang ina dahil palagi itong naiiwang mag-isa sa bahay. Hindi kasi ng kanilang ama hinahayaang magtrabaho ang kanilang ina. Dahil ang rason nito ay hindi dapat napapagod ang kanilang reyna. Bakit naman po napunta sa apong usapan? Napapakamot sa ulong saad niya. Malalim na ang gabi, Ma'am. Magpahinga na po kayo. Magpapahinga na rin po ako. Good night, Mom. I love you. Hinagka niya sa noong ina tsaka ito kinumutan. Rinig niya ang pagbuntong hininga nito matapos niyang patayin ang ilaw. Lumabas na siya sa silid ng ina at nagtungo na sa sariling silid. Saglit niya lamang na nilinisan ang sarili bago pinagpahinga ang pagod na katawan. Kinabukasan ay naghanda na si Silver sa pagpasok sa trabaho. At kagaya ng inaasahan ay sinorpresa ng kanyang amang nagtatampo nilang reyna. Napapangiti na lamang siya sa mga magulang. Dahil hindi naging hadlang ang edad ng mga ito upang mawala ang lambing at pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Kagabi pang nagdadramay ang si Mom.
Nahingi na nga po ng apo eh. Natatawang kwento niya sa ama habang nilalagyan ng gel ang buhok. Aba hindi lang naman ang mami mo may gusto ng apo. Pati rin ako. Kaya't pagbigyan mo naman kami. Medyo matatagalan pa ang kuya mo. Kaya't ikaw ang inaasahan naming mauuna na magbibigay ng apo sa amin. 28 anyos ka na anak. Abay maghanap ka naman ng babae. Hindi yung puro pasyente na lang inaasikaso mo. Anang ama niya sa kanya na ikinakamot niya sa ulo. Pati ba naman kayo, Dad? Ano bang magagawa ko kung wala pa ako natitipuhan? Kibit balikat niyang giit sa ama. Si Sarah, hindi mo ba tipo? Nanunod yung tanong sa kanya ng amang si Simon. She's not my type, Dad. Ayoko sa babaeng magaslaw. Gusto ko yung Maria Clara version, pero 2024 era. Basta gusto ko yung simple. Pahayag niya. Abay prangkahin mo ng bunso ng Tito Craig at Tita Myla mo nang hindi umasa sa'yo. Minsan ay mas magandang maging matapat tayo ng hindi habang buhay na umaasa yung taong merong gusto sa atin. Payo ng ama niya sa kanya na bahagya niyang tinawanan. Prangka ka ba nun, Dad? Tanong niya. Napakamot naman sa kilay itong si Simon. Habay wag na nating balikan ng kahapon. Sige na't pumasok ka na sa trabaho. Susunod na lang kami ng mami mo dahil dadalawin pa namin ng kuya mo. Anitong nagpangiti sa kanya dahil iwas palagi ang kanyang ama kapag nauungkat ang hindi magandang nagawa nito noong kapanahunan nito. Babaero umano noon ang kanilang ama. Marami umanong pinaiyak na babae ayon sa kanilang ina. Kaya't hindi ito proud na ikwento sa kanilang buhay ng pagiging binata nito. Ngunit kahit na hindi sa kanila nagkukwento ang ama, ay alam na alam nila ang mga kalokohan at kabulastugan nito noong kapanahunan nito. Alam rin nila na nagsimula ang mga magulang nila sa kasunduan. Katunayan ay siyang nakinabang sa 10 milyon na ibinayad sa kanilang ama. Ginamit niya ang pera sa pagpapatayo ng sariling ospital. Kung susumahin ay kulang ang pera ngunit dahil inipon niya ang sobrang allowance, ay nagawa niyang ipatayo ang pangarap na ospital. Wala kasi sa pagnenegosyo ang isipan ni Silver. Pagtulong sa tao ang pinakalayunin niya. Kaya siya nagtayo ng sariling ospital. Ang Silver Tower nila ay si siya nang nagmamaniobra. Ngunit ngayong unconscious ito, ay ang ama uli nilang namamahala sa itinatayo nitong matayog na hotel. Humalik lang muna siya sa pisngi ng ina bago siya tuluyang pumasok sa sinumpaang trabaho. Nag-rounds lang muna siya bago tignan ng ilang pasyente. Huminto siya sa tapat ng ICU kung saan naroroon ang babaeng niligtas niya kagabi. Pumasok siya at inayos ang dextrose. Tinignan niya rin ang monitor. Maayos naman ang vitals ng dalaga. Kaya't lumabas na siya ng ICU dahil marami pa siyang kailangang tignan na pasyente. Nagtataka lamang siya kung bakit walang dumadalaw na pamilya sa sinagip niya. Gayong lumipas ng 24 oras. Nagkibit balikat na lamang siya at ipinagsawalang bahala ang pagtataka dahil tambak ang kailangan niyang gawin. Oras-oras ang pagpasok ng pasyente kaya't palagi siyang okupado. Natapos ang operasyon sa isa na namang pasyente na ipinasok sa ER. Ex-convict ang kanilang inoperahan. Merong nakaalitan na humantong sa barilan kaya't bumagsak ang pasyente sa kanyang ospital. Pinawi niyang pawis sa noo nang makalabas sa ER. Nag-vibrate ang cellphone niya kaya't kinuha yun sa bulsa ng pantalon. Ang kanyang ina nagpadala ng mensahe. Sinasabi nitong nasa private room na sila kung saan naroroon ang half-brother niyang si Sean. Bagaman hindi sila buong magkapatid dahil sa magkaiba nilang ama, ay hindi sila nagtatratuhan ng iba. Ganun kasi sila pinalaki ng butihin nila na reyna ng kanilang tahanan. Lumipas pang mga araw at tuluyan na ring nagkamalay si Clara. Tubig ang una nitong hiningi. Bagay na agad namang ibinigay ni Silver na naroroon sa silid ng magmulat na mga mata ang iniligtas sa dalaga. Kamusta ang pakiramdam mo? Naalala mo ba ang mga nangyari bago ka nawalan ng malay? Mahinahong tanong ni Silver. Pinalipas niya muna ang isang buong araw bago niya kinausap ang dalaga. Yung masamang lalaki, kinuha niya yung bag ko. Naroroon sa bag na yun ang perang pinaghirapan ko. Pambayad yun sa funeral. Paus nitong sabi. Wala ka bang pamilya? Halos 1 buwan na mula nang iniligtas kita at dinala kita rito. Ni isa wala akong nakita na dumalaw sa'yo.
Puno ng kuryosidad na tanong niya pa rito. Malungkot itong umiling tsaka tumingin sa malayo. Hindi niya inaasahan na ito palang lalaking nagligtas sa buhay niya. Hindi pa rin talaga siya pinabayaan ng Diyos kahit na panay ang question niya rito. Wala na akong pamilya. Yung kaisa-isang nagbibigay lakas sa akin ay kinuha na rin sa akin. Marahil ay hindi mo ako naaalala ngunit ako. Tandang-tanda kita. Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa mong pagtalikod sa amin ng mga panahong kailangan namin ng tulong mo. Naturingan kang doktor ngunit tinalikuran mo ang taong nakikiusap na tulungan mo. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat sa iyo. Dahil gabi-gabi kong hinihiling na sana kunin na rin ng Diyos ang buhay ko dahil wala na rin namang saysay ang lahat. Mapait na wika ni Clara na nagpakunot sa noo at nagpahabag sa binatang doktor. Pilit na inaalala ni Silver ang sinabi ng dalaga. Hanggang sa maalala niyang ito nga ang babaeng tinalikuran niya na merong kargang batang lalaki na halos butot balat na at wala nang malay nang mangyari ang hindi inaasahang pangyayari sa kanilang pamilya. Napabuntong hininga siya kasabay ng kanyang pagyuko. I'm sorry. Kinakailangan din ako ng kapatid ko na ngayon ay nakakoma pa rin. Nung araw na humingi kayo sa akin ng tulong, ay ang araw ng aksidente ang nakatatanda kong kapatid. Hindi ko intensyong baliwalain ng taong humihingi sa akin ng tulong. Ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang pamilya ko. Nasa parehas tayong sitwasyon ng mga panahong yun. Pamilya ang pinakamahalaga kaya't sana maintindihan mong naging dahilan ko. Nakikiramay ako. Nakahanda akong tulungan ka. Babayaran ko ang lahat ng bayaring pinoproblema mo. Aalokin din kita ng trabaho kung papayag ka. Sinserong anya rito. Pwede bang iwan mo muna ako? Hayaan mo ako makapag-isip-isip. Gusto ko lang sabihin sa iyo na naiintindihan kong dahilan mo. Nasaktan lamang ako sa pagkawala ng kapatid ko. Kaya't ibinuntun ko sa iyo at sa Diyos ang sisi. Mahinang tura ng dalaga na naiintindihan naman ng binata. Tumayo si Silver at tahimik na iniwan ng dalaga. Nang marinig ang pagsarado ng pinto ay doon lamang tumulo ang luha sa mga mata ni Clara. Patawad po, Diyos ko. Patawad sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ko po sinasadyang sumbatan at questionin kayo. Inilabas niya ang sakit nang sa ganun ay tuluyan siyang makalaya sa kalungkutang bumabalot sa buong pagkatao niya. Lumipas pang mga araw. Bumalik ang lakas ni Clara sa tulong ni Silver. Nakalabas na rin siya ng ospital. Tinanggap niya rin ang offer sa kanya ni Silver na maging personal assistant nito. Ngunit bago siya sumama sa binata, ay nakiusap muna siyang samahan sa bahay nito upang makuha ang ilang importanteng gamit. Magpapaalam na rin siya sa mag-asawang Lisa at Canor. Bago sila makarating sa bahay nila Clara, ay dumaan na muna sila sa funeral center dahil gaya ng ipinangako ni Silver ay babayaran niya ang kulang na pera. Diyos ko, Clara, saan ka ba nanggaling? Pinag-alala mo kami. Kung saan-saan ka na namin hinanap. Saan ka ba nagpunta? Isang mahigpit na yakap ang sumalubong kay Clara nang marating ang bahay ng mag-asawang Lisa at Canor. Nagkaroon po ng hindi inaasahang pangyayari, kaya po siya nawala at hindi kaagad nakabalik. Narito po kami upang magpaalam sa inyo. Ako po si Silver Fuentes. Formal ko pong ipapaalam sa inyo na kinukuha kong PA itong si Clara. Magiging maayos ang buhay niya habang nasa poder ko siya. Heto po, tanggapin niyo ang tulong ko. Huwag niyo na po sanang tanggihan dahil baka umatras na napag-usapan namin itong dalagang katabi ko. Inilagay niya sa palad ng ginang ang sobra ng pera. Ay, naku Dok, sobrang laki naman yata ng tulong ninyo po ito. Nahihiyang saad ni Lisa nang silipin ang laman ng sobre. Kulang pa ho yan sa mga naitulong niyo sa amin ni Angelo. Sige na ho. Magpapaalam na po ako dahil medyo malayo pa ang biyahe. Paalam na po muna sa ngayon Aling Lisa at Mang Canor. Yumakap siya ng mahigpit sa mag-asawa bago tuluyang umalis. Okay ka na ba? Wala ka na bang nakalimutan? Tanong ni Silver. Nasa loob na sila ngayon ng sasakyan at kasalukuyan niyang minamaneho ang kotse habang ang dalagay nakatingin sa labas ng bintana. Gusto ko sanang dalawin ang puntod ng kapatid ko.
Hiling niyang agad na pinahintulutan ng binata. Ilang minuto pa'y narating nila ang sementeryo. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara nang haplusin ng sementong lapida ng kapatid. Bunso, kamusta ka na? Sorry, ngayon lang nakadalaw sa'yo si ate. Alam ko na kung nasan ka man masaya ka na. Sisikapin ni ate na maging masaya kahit na wala ka na. Mahal na mahal ka ni ate, bunso. Hindi ka kailanman makakalimutan ni ate. Paalam, bunso. Babalik si ate. At sa pagbabalik ni ate, pinapangako ko na masaya at malakas na ako. Uusad ako, bunso. Pangako. Pinawi niya ang luhang pumatak sa kanyang mga mata, gamit ang panyong iniabot sa kanya ng katabing binata. Sinabi niyang hintayin na lamang siya nito sa kotse, ngunit nagpumilit itong sumama sa kanya. Hi Angelo, ako si Doc Silver. Huwag ka nang mag-alala sa ate mo dahil hindi naman siya mapapano. Pakikamusta naman ako sa kapatid kong isa na ring anghel gaya mo. Her name is Sunshine. Hindi man namin siya nasilayan ay minahal namin siya. Hinaplos niya rin ng sementong inukitan ng pangalang Angelo Katimbag. Ako nang bahala sa pagpapaayos nitong himlayan mo. Ibalato mo na kay Doc ang lahat. Ngiting anya pa. Hindi naman ni Clara mapigilang hindi mapangiti dahil sa labis na kabutihan ng doktor na bagaman sinisisi niya sa bagay na hindi naman ito sinadya, ay patuloy pa rin nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Tumayo na siya't nag-aya ng umalis dahil makulimlim na ang kalangitan. Kapag hindi pa sila umalis ay baka abutin sila ng ulan. Salamat sa lahat ng tulong mo, Silver. Tatanawin kong malaking utang na loob ang lahat ng nagawa mo para sa akin. Sinserong pasasalamat niya rito. Kasalukuyan na silang patungo sa bahay ng mga ito. Mabagal lamang ang takbo ng kanilang kotse dahil sa madulas na daan. Bumuhos na kasi ang malakas na ulan. Wala yun, umidlip ka na muna dahil medyo malayo pang biyahe. Hindi kasi tayo maaaring magpalipas ng gabi sa daan eh. Dahil siyak na magwo-worry na naman si Mommy sa akin. Di bali nang abutin tayo ng madaling araw sa mahabang biyahe. Basta't makauwi lang tayo sa amin. Anya habang paminsan-minsang sinusulyapan ng dalaga. Tumango na lamang si Clara bilang pagtugon. Medyo mahapdi na rin ang mga mata niya kaya't pinagpahinga niya na muna. Ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan siyang hinila ng antok. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang marahang pagtapik sa kanyang braso. Sa pagmulat ng mga mata niya ay isang nakangiting binata ang bumungad sa kanya. Meron tong hawak na malaking payong. Nasa labas na ito ng kotse. Narito na tayo. Imporma nito kaya tinanaw niya ang labas. Lihim siyang namangha nang makitang malaking bahay. Tara na. Aya nito sa kanya tsaka naglahad ng kamay upang alalayan siya. Otomatiko siyang nag-iwas ng tingin matapos dumikit ang balat niya sa balat nito. Para bagang merong dumaloy na kuryente sa buo niyang katawan nang magdikit ang kanilang mga balat. Bumaba siya ng kotse. Lihim siyang napaigtad nang hawakan siya ni Silver sa bewang. Sabay silang tumakbo papasok. Pasensya ka na. Mababasa ka kasi kapag hindi kita dinikit sa akin. Huwag mo sanang mamasamain. Kamot ulo ang paghingi ni Silver ng dispensa. Dahil ramdam niyang pagkailang nito nang dumikit ang malalapad niyang kamay sa manipis nitong bewang. Ayos lang. Tipid ang ngiting Anya. Tara na sa loob. Papakilala kita sa mga magulang ko. Huwag ka mag-alala dahil mababait sila. Inakay niya ng dalaga papasok sa kanilang mansyon. Hinanap kagad ng mga mata niya ang kanyang ina ngunit hindi ito makita sa salas dahil naroroon to sa kusina at gumagawa ng sopas. Tumikhim siya upang makuha ang atensyon ng ina. Mom, tawag niya rito. Agad naman silang nilingon ng kanyang ina. Pagtataka ang makikita mo sa mukha ni Susana nang makitang hindi lamang nag-iisa ang kanyang bunsong anak. Kaano-ano ka nitong bunso ko, iha? Mahinahong tanong niya sa nahihiyang dalaga. Nandito po ako kasi inalok po ako ng anak ninyo na maging personal niyang alalay. Nahihiya niyang sagot.
Kamukhang kamukha ni Silver ang ina nitong hindi kumukupas ang kagandahan. Namamangha siya sa ganda ng ginang nakaharap, bagaman simple itong manamit ay napaka-elegante. Napangiti naman si Susana sa nakuhang tugon dahil ang galawan ng bunso niya ay nakuha nito sa ama. Bigla ay nag-flash sa alaala niya ang araw na inalok siya ng asawa na maging peking nobya nito. Pananabik ang bigla ang naramdaman ng may bahay sa magiging kalalabasan ng pagiging boss at alalay ng dalawa. Medyo kampante na si Susana dahil masinsinan niya nang kinausap ang kaibigang si Myla. Sinabi niya sa kaibigan na walang pag-asa ang kanilang mga anak dahil hindi talaga gusto ni Silver si Sahara. Marahil ay sa iba talaga ito nakalaan, bagay na pareho nilang sinang-ayunan. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, iha? May ngiti sa labing tanong ni Susana sa dalagang batid niyang mahinhin gaya niya. Ramdam niya rin na mabuti itong babae, kaya't ang loob niya ay napakagaan dito. Clara Katimbag po. Agad niyang pakilala sa sarili. Tumangutang mo si Susana. Napakaganda mo, iha. Clara pala ang pangalan mo? Nahahalin tulad ang pangalan mo sa pangalan ng babaeng gusto nitong anak ko. Mapanood yung saad nito. Ma'am! Agad na saway ni Silver sa ina dahil nakakahiya ang pinagsasasabi nito. What? Inosenteng tanong ng ina niya sa kanya. Ine-entertain ko lang naman tong maganda mong PA, hindi ba, iha? Baling nito sa dalagang alanganin na lamang na tumango. Natawa siya ng bahagya sa ginawang pagkamot sa ulo ng anak na si Silver. Nahihiya to. Tamang-tama, nagluto ako ng sopas. Magpalit ka na muna, iha. Sasamahan ka nitong anak ko sa magiging silid mo. Malambing nitong saad saka sinulya pa ng anak. Sa guest room mo dalhin itong si Clara 2024 era. Pili ang saad pa nito na nagpailing-iling sa binata. Sige na, iha, meron akong mga pinaglumaang damit doon. Hindi siya overuse kaya tiyak kong magugustuhan mo. Kinindatan nito ang napupuso ang dalaga para sa anak. Pagpasensyahan mo na si mama, ganun lang talaga yon. Hinging paumanhin ni Silver nang maihatid niya na si Clara sa magiging silid nito. Ayos lang. Sa totoo lang ay nakakatuwa ang nanay mo dahil napakabait niya. Kahit na ngayon niya pa lang naman akong nakilala. Ang puro ng mama mo. Ang sarap sigurong magkaroon ng inang katulad ng mama mo, no? Saad niyang merong ngiti sa labi. Pwede ko bang malaman kung meron ka pang ina? Kasi sa pagkakatanda ko, ama at kapatid mo lang ang nawala sa'yo. Wala kang nababanggit tungkol sa nanay mo. Curious lang ako pero kung hindi ka naman komportabling sagutin ang tanong ko, ayos lang naman. Meron na siyang ibang pamilya. Ang alam ko na sa Amerika siya dahil Amerikanong napangasawa niya. Maagap niyang sagot. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi naman ako galit sa nanay ko eh. Kahit medyo mahirap ay iniintindi ko siya. Mahigit 10 taon na rin akong umaasang babalik siya. 15 lamang ako noon nang iniwan niya sa akin ang lahat ng responsibilidad. Minsan napapaisip ako na, kamusta na kaya ang nanay namin ni Angelo? Naaalala niya pa kaya kami? Sumasagi kaya kami kahit na minsan lang sa isip niya? Ewan, maiba na nga lang tayo. Ano nga palang gagawin ko bukas? Sinikap niyang pasiglahin ng tinig kahit nakitang-kita ang lungkot sa mga mata niya. Gusto mo bang makita ang nanay mo? Seryosong tanong niya sa dalaga dahil nakahanda siyang tulungan to oras sa sumang-ayon to sa kanya. Wala namang anak ang hindi nanaising makita at makasama ang nawalay sa kanilang ina. Ngunit mas pinipili niyang talikuran kami, kaya't ayoko na siyang makita pa. Tinanggap ko na wala na akong ina eh. Wala akong galit ngunit pagtatampo oo. Kasi hinayaan niya kaming maghirap. Tiniis niya kami. Mas pinili niya yung kaginhawahan habang kami nagdurusa sa bawat araw na dumadaan. Inabandonan niya kami. At sa mismong araw na tumalikod siya sa amin, nawala na ang karapatan niya bilang magulang sa amin. Pinawi niya ang luhang pumatak sa kanyang mga mata, tsaka nagbaba ng tingin. Napabuntong hininga naman si Silver. Naupo siya sa tabi nito, tsaka niya hinawakan ang baba nito at pinantay sa kanya.
Matamis siyang ngumiti rito bago niya pinawi ang luha nitong patuloy sa pagbagsak. Ngayon hindi ka na magiging mag-isa. Meron ka nang makakasama. Pwede mo akong maging kaibigan. Puwera pa sa pagiging boss ko sa'yo. Maaasahan mo ako kapag tinanggap mo ang pakikipagkaibigan ko sa'yo. Galante rin akong kaibigan. Anyang bahagyang nagpatawa sa luhaang dalaga. Bakit ba napakabait mo? Imbis na sumang-ayon ay tinanong niya na lamang to. I don't know. Siguro, likas na to sa akin. Pino siyang natawa nang sagutin ang tanong sa kanya ni Clara. O sige, magkaibigan na tayo mula ngayon. Hindi na ikaw ang doktor na kinaiinisan ko dati. Dahil ngayon, ikaw na ang doktor na boss ko na, kaibigan ko pa. The best talaga si Lord kasi dinala niya ako sa isang tao na merong busilak na puso. Alam mo, akala ko noon ang mayayaman mapagmataas, mata pobre, masasama at nangaapak ng kapwa. Ngunit nang makilala kita, nabago ang pagtingin ko sa mga matataas na tao. Salamat dahil pinatunayan mong hindi lahat ng merong matataas na estado sa buhay, merong maitim na puso. Anyang nagpangiti sa binatang hindi inaalis ang tingin sa kanya, ni hindi ito kumukurap. Mas bagay pala sa'yo kapag nakangiti ka palagi. Senserong ani ni Silver. Sa hinaba-haba ng sinabi niya ay pamumuri ang nakuha niyang tugon, kaya't hindi niya mapigilang pamulahan. Ano palang gagawin ko bukas? Sasama ba ako sa'yo sa ospital? Pag-iiba niya sa usapan. Nope. Pupunta ka lang sa ospital kapag dadalhan mo na ako ng lunch. Hindi kasi ako makain sa labas dahil mas gusto ko ang lutong bahay. Si mamang naghahanda ng pagkain ko rito sa bahay at kung gusto mo pwede kang tumulong-tulong sa kanya. Ang rason ko talaga kaya kita inalok na maging personal assistant ko ay para meron ng makakasama si ma'am dito sa bahay. Hindi ko sinabing katulong kasi ayokong maging katulong ka. Mas gusto kong magiging kasyikahan ka ni ma'am kaya pinasosyal ko yung word na magiging trabaho mo. Paliwanag niya. Nagtatampo na kasi ang Rina namin kaya naisip kong bigyan siya ng makakasamang kapalit namin habang nasa trabaho kami. Alam kong magkakasundo kayo ni ma'am dahil parehas kayong mabait. Saan niyang tinangutanguan ni Clara. O sige, bukas kung papayag si Ma'am Susana ay ako maghahanda ng pananghalian para sa kahit ganung paraan ay matulungan kita. Wika niyang agad namang sinang-ayunan ni Silver dahil nagustuhan nito ang ideya niya. Nga pala, ayaw ni ma'am na tinatawag siyang ma'am or madam. Mas gusto niyang tinatawag siyang tita. So paano? Labas na ako dahil magpapalit pa ako. Magpalit ka na rin ang hindi ka magkasakit. Nasa closet naman ang lahat ng kakailanganin mo. Hintayin na lang kita sa baba. Tumayo na siya at lumabas nang tumango sa kanya si Clara. Tumayo na rin si Clara at saka siya lumapit sa malaking closet. Meron naman siyang dalang damit ngunit dahil na curious siya, ay binuksan niya ang lagayan ng mga damit. Kaya't tumambad sa kanya ang iba't ibang disenyo ng bestida. Namangha siya't hindi mapigilang kumuha ng isa. Pwede ko naman sigurong isukat ito? Tanong niya sa sarili. Sa'yo na ang mga iyan, iha. Kaya't oo, maaari mong isuot ang mga iyan. Tinig yun ni Susana na nasa likuran ng dalagang naaalangan kung isusuot ba ang mga damit na hindi niya naman gaanong nagamit noon. Ay ma'am, kayo po pala. Nahihiya niyang ani rito nang humarap siya sa bigla-bigla nilang sumusulpot na ginang. Pasensya na, mukhang nagulat kita. Nakabukas kasi ang pinto kaya pumasok na ako. Tita na lang ang itawag mo sa akin dahil ayoko nang minamama ko. Hindi kasi bagay sa akin. Tsaka gusto ko rin na makita ang dress ko sa'yo. Kaya sige na, kunin mo na yan at pumasok ka na sa banyo. Malambing niyang sabi sa dalaga. Huwag kang maiilang sa akin, iha ha? Pahabol niya pa. Salamat po. Bagaman nahihiya pa'y nagiging palagay na ang loob niya sa ginang dahil sa mabait nitong ugali. Pumasok siya sa banyo. Isinabit niya na muna sa estante ang kinuhang bestida dahil maglilinis pa naman siya ng katawan. Binilisan niya ang kilos dahil batid niyang hinihintay siya ng ginang sa labas. Matapos nga niyang maglinis ng katawan, ay tinuyunan niyang sarili tsaka isinuot ang bulaklaking dress.
Hinagod niya muna ang sarili sa salaming nakadikit sa pader. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi dahil hindi niya akalaing babagay sa kanya ang isang mamahaling damit. Ngayon lamang siya nakapagsuot ng ganoong klaseng damit. Ang sarap sa balat dahil mapresko, hindi mainit. Lumabas na siya ng banyo. Kay ganda mong dalaga, bagay na bagay sa'yo iha. Pwede ko bang malaman kung meron ka ng nobyo? Usisa nito nang abutin ng palad ng dalaga. Wala po. Hindi ko po ni minsan inisip na magkakaroon ako ng nobyo dahil ilag ako sa mga lalaki. Hindi po ako handang ipasok ang sarili ko sa isang relasyon na batid kong masasaktan at mahihirapan lang naman ako. Mas gusto ko pong tumandang dalaga kaya ako po pinanatili ang pagiging single. Matapat niyang ani sa ginang na nagpangiti rito. Hindi natin madidiktahan ng kapalaran natin iha. Ako noon, sinabi kong hindi na kailanman magmamahal. Dahil nabigo na ako sa una kong pag-ibig. Ngunit tignan mo, meron akong isang masaya at kumpletong pamilya. Masaya akong malaman na wala kang nobyo. Ang anak ko, ni minsan na hindi rin pumasok sa pakikipagrelasyon. Dahil naniniwala si Silver na mayroong babae ang nakalaan para sa kanya. Kaya't hindi niya kailangang magmadali at maghanap ng babae. Saad nito? Hindi ni Clara alam kung anong pinupunto ng ginang. Ngunit isa lang ang masasabi niya. Hindi lahat ng pamilya ay nagkakawatak-watak. Kaya't kahit papano ay nawalang negatibong pananaw niya tungkol sa pagpasok sa isang relasyon. Lalong-lalo na ang pagbuo ng sarili mong pamilya. Inaya na ni Susana ang dalaga. Napangiti ito nang makita sa mga mata ng bunsong anak ang kislap nang makita nito si Clara suot ang dress na hindi niya naman nagamit noon. Maganda siya, hindi ba anak? Tanong niyang nagpatikhim sa natulala niyang anak. Lihim siyang natawa sa naging reaksyon ng anak. Yes, she's absolutely beautiful. Matapat niyang sagot sa ina. Ngunit ang mga matay na nakatuon sa dalagang ngayon ay nakaupo na sa silyang kaharap ng kanyang kinaupuan. Nobya mo ba siya anak? Tanong ng kadarating lamang na si Simon. Magiging pa lamang mahal ko. Mahinang sagot ni Susana sa asawa nang humalik siya sa pisngi nito. Maupo ka na't nang makakain na tayo. Eto nga pala si Clara, ang magiging kasakasama nitong doktor natin. Clara iha, ito naman ang gwapo kong asawa. Pakilala nito sa asawa. Naglahad kagad ng kamay ang Ginoo. I'm Simon Fuentes iha. Pakilala nito sa sarili. Clara Katimbag po sir. Pakilala niya naman sa sarili. Dito na lang, masyadong formal lang sir. Ngiting ani ni Simon sa dalagang agap naman itong tinanguan. Nang sisitang tingin ang ibinigay ni Silver sa mga magulang dahil panay ang sipa ng mahina na mga ito sa paa niya. Kung matanda nga lang siya sa mga magulang ay baka pinandilatan niya na ang mga ito. Mukhang mali siya na dinala si Clara sa kanilang mansyon dahil panay ang panggigisa sa kanya ng mga magulang. Sige na, magpahinga na kayo. Sinalulita ng bahala sa mga hugasin. Ani Susana nang matapos na silang kumain. Gusto sana ni Clara na tumulong sa mga kasambahay, ngunit mariin siyang tinutulan ng mag-ama. Napapakamot na lang siya sa ulo. Sabay na sila ni Silver na umakyat ng hagdan patungo sa kanika nilang mga silid. Silver, nahihiya kasi ako eh. Parang bisita niyo lang ako dito sa bahay niyo. Tumatanggap ako ng sahod pero wala naman akong nagagawa masyado. Paghahatid lang ng pagkain ng tangi kong nagagawa. Tapos noon wala na. Aayain na ako ni Tita Susana na lumabas para mamili ng kung ano-ano at maglakad-lakad sa farm. Magdadalawang buwan na ako sa inyo pero wala man lang akong nagagawang trabaho na magpapatulo ng pawis ko. Reklamo ni Clara isang umaga nang dalhan niya ng agahan ng binata na hindi nagawang umuwi dahil inumaga na sa ospital. 15 katao kasi ang isinugod sa ospital dahil sa nawalan ng prenong bus na sumalpok sa kasalubong na truck. 7 ang ipinasok sa operating room at ang 5 gasgas lamang ang natamo habang ang 3 pasahero ay hindi pinalad na makaligtas. Dead on arrival nang maipasok ang mga pasahero sa ospital ng binata. Gusto mo bang pagpawisan? Tanong ni Silver kay Clara matapos nitong tanggapin ang dinalang agahan. Oo, nang maging sulit naman ang pinapasahod mo sa akin.
Agad na sagot ni Clara. Tumakbo ka ng 100 kilometers. Pigil ang tawang anyang nagpakunot sa noon ng seryosong si Clara. Biro lang, alika na. Sabayan mo nilang akong kumain dahil masyadong marami itong dinala mo. Mag-out na rin naman ako maya-maya pagkatapos natin kumain. Hinila niya ang kamay ng dalaga at pinaupo sa katabing upuan. Hindi na nagprotesta pa si Clara dahil hindi pa naman siya kumakain ng agahan. Ano nga palang ginagawa niyo ni Ma'am this past few days? Napapansin ko kasing palagi kayong lumalabas. Tanong niya matapos nilang kumain. Nakakahiligan kasi ni titang panonood ng sine. Kahit nga ako nahihiling na rin kaya panay ang sama ko. Bakit mo nga pala naitanong? Tanong niya rito. Wala naman. Mas nagkakaroon ka na kasi ng oras kay Ma'am kesa sa akin na boss mo. Ani Silver. Nge, anong trip mo? Ang sabi mo palagi kong sasamahan si tita. Tapos ngayon ganyan ka. Para kang nagsiselos na bata. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko naman si tita aagawin sa'yo. Napapangiting paniniguro niya. Dahil ang nasa isip niyang dahilan nito ay nagsiselos to na mas merong oras ang ina nito sa kanya na hindi naman anak kesa dito na sarili niyang anak. Napabuntong hininga si Silver dahil mali ang pagkakaintindi ng dalaga. Masyado itong manhid kaya't pati tuloy siya'y natotorpe na. Sa mahigit isang buwan kasi nila na palaging magkasama, nahulog na ang loob niya sa dalaga nang hindi niya namamalayan. Nagising na lamang siya isang umaga na gusto niyang nakikita palagi ang maamot magandang mukha ni Clara. Ang ngiti at hagik-hik nito ay palagi niyang pinananabik ang makita at marinig. Magkakaroon ako ng vacation leave sa susunod na araw kaya yayayain sana kitang mabakasyon ng mga ilang araw sa Palawan. Nai-ready ko naman ang lahat. May ticket at meron na ring hotel na naghihintay sa atin. Sagot mo na lang ang kulang. Anya rito. Libre mo ba? Inosenteng tanong sa kanya ni Clara na nagpangiti sa kanya. Isa talaga sa mga nagustuhan niya rito yung pagiging inosente nito. Ang cute kasi ng dalaga para sa kanya. Lalo na kapag nagiging ignorante to kapag sila lamang dalawang magkasama. Malayo ang Palawan kaya siguradong malaking halagang kakailanganin para makapunta tayo ron. Kulang pa yatang sinasahod ko. Saad niyang bahagyang tinawanan ni Silver. Sagot kong lahat dahil akong nag-aya, kaya hindi mo kailangang kabahan. Oo mo na lang ang kailangan. So ano, sasama ka ba? Can I join too? Sasagot pa lamang sana si Clara nang merong isang magandang babae ang pumasok at nagtanong kay Silver na kung maaari ba itong sumama sa kanila. Napalunok siya nang biglang yumapos ang magandang babae kay Silver. Nakagat niya rin ang ibabang labi nang humalik ang babae sa pisngi ni Silver. Pakiramdam niya, piniga ang puso niya. Sahara, what are you doing here? Get off me! Inalis niya ang braso ng dalagang mahigpit na nakakapit sa kanya. Pinunasan niya rin ng kamay ang pisnging hinalikan nito. Nagpapaliwanag na tingin ang ibinigay niya kay Clara nang dumistansya ito sa kanila. Ewan niya kung namamalikmata lamang siya nang makitang gumuhit ang sakit sa mga mata ng dalagang minamahal. Isn't it obvious? I'm here because I've missed you. I love you, Silver. Please, mahalin mo naman ako pabalik. Gagawin kong lahat, mahalin mo lang din ako. Nakikiusap na saad ni Sahara nang muling yumakap kay Silver. Hindi naman na ni Clara kayang tignan ng dalawa, kaya tahimik niyang iniwan ang opisina ni Silver. Nanubig bigla ang mga mata niya. Bakit ba ako nasasaktan ni wala naman akong karapatan? Hiyaw ng kanyang isip habang nakayuko siyang naglalakad palabas ng ospital. Ano bang ginagawa mo? Klinaro ko na sa iyong lahat, diba? Pero bakit ipinipilit mo pa? Huwag mong gawin to sa sarili mo, Sahara. Tinuturing kitang kaibigan simula pa ng mga bata pa tayo. Kaya't nire-respeto pa rin kita kahit na sobra na akong napipikon sa mga pinaggagawa mo. Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo sa isang taong hindi makakayang suklian ang pagmamahal na binibigay mo. Don't be too desperate for a man who's deeply in love with her personal assistant. Maiwan na kita dahil magpapaliwanag pa ako sa babaeng mahal ko. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at lakad-takbong hinanap si Clara. Pinagsasasabi mo. Tanggap ko na hindi mo ako gusto. Napag-utusan lang naman ako ni Tita Susana dahil kilos pagong karaw. Tsk! Masyado akong maganda para maghabol sa'yo, no?
Ako ang dapat na hinahabol dahil walang kaparehas ang ganda ko. Maarting wika ni Sahara bago pahira ng lipstick ang labi. Nang malagyan ng lipstick ang labi ay dinukot nito ang cellphone sa purse. Tsaka tinawagan ng numero ng ina na kasama ang tita Susana niya. Hi mom, pasabi kay tita Susana na nagawa ko na yung pinag-uutos niya. Naghahabol na ngayon yung aso sa manhid niyang soon to be asawa. Salaysay nito sa inang kausap. Great job! Umuwi ka na rito dahil narito si Gavin. Mukhang gumawa ka na naman ng kalokohan sa boss mo. Ipinasok ka ng daddy mo bilang sekretarya ng anak ng matalik niyang kaibigan para matuto ka. Kaso mukhang pati si Gavin nagre-reklamo na sa'yo. Saan ka ba nagmanang bata ka? Namomroblemang tanong ni Myla sa bunsong anak. Saan pa ba magmamanayang si Sahara kung hindi sa'yo? Rinig ng dalagang saad ng tita Susana niya. Kaya't bahagya siyang natawa. Nasagot na ni tita ang tanong niyo, ma'am. Sige na po, babalik na ako dyan. Bye, I love you. Binaba niya ng tawag tsaka nilisan ng ospital. Sa kabilang banda naman ay natagpuan ni Silver si Clara sa dulo ng kanilang farm, kung saan merong malinis na ilog. Nakaupo ito sa nakausling bato. Mabuti na lamang at sinabi sa kanya ng kanilang katulong na nakita nito si Clara na umiiyak habang patungo ito sa dulong bahagi ng kanilang farm. Clara! Tawag niya rito ngunit hindi ito lumilingon sa kanya. Nanatili ang tingin nito sa malinaw na tubig. Lumapit siya't naupo sa tabi nito. Umusog to ng konti upang dumistansya sa kanya, kaya't napabuntong hininga siya. I don't know how to start. Dinadaga ako. Wala naman akong ginawang mali pero kinakabahan ako. Yung nangyari kanina, misunderstanding lamang yun. Hindi ko alam kung anong intensyon ng nakababata kong kaibigan na si Sahara. Pero kaibigan ko yun. Pero isa lang ang tinitiyak ko sa'yo. Hindi ko siya gusto. At kailanman ay hindi magugustuhan. Dahil meron ang nagmamay-ari ng puso ko. Hindi ko alam kung papaano akong nahulog sa kanya eh. Siguro ay nakuha niya ako sa mga pagkain dinadala niya sa opisina ko. Sa pagiging simple at inosente. Lalong-lalo na sa pagiging mabait niya. Iyon siguro ang dahilan kaya ako siya minahal. Kinuha niya ang palad ni Clara at saka yung dinala sa kanyang dibdib. Nakaukit ng pangalan mo rito, kaya't hindi mo kailangang magselos. Ngiti niyang sabi. Sino bang nagsabi sa'yo na nagseselos ako? Binawi niya ang kamay at saka kumuha ng maliit na bato at ibinato yun sa tubig. Talaga? Bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka? Bakit pakiramdam ko? Mahal mo rin ako. Kasi hindi ka naman naalis kung hindi ka apektado sa nasaksihan mo kanina. Pangaasar niya. Gusto niya lang malaman ang nilalaman ng puso ni Clara. Kaya niya idinadaan sa pangaasar ang pagpapaamin niya rito. Lintik na yan. Bakit ba kasi hindi ka umiwas nung hinalikan ka niya sa pisngi? Pwede namang umiwas eh. Hindi niya na mapigilan ng sarili. Nanubig muli ang mga mata niya. Tama nga ako. Nagsiselos nga ang babaeng mahal ko. Alika nga. Yayakapin na lang kita para mawala na yung selos mo. Akma siya nitong yayakapin nang bigla itong tumayo. Akala mo ba nakikipagbiruan ako? Papaano mong nasasabi na mahal mo ko kung merong ibang babae ang humahalik dyan sa pisngi? Hindi na ni Clara na ituloy ang iba pang sasabihin nang sakupin ni Silver ang kanyang labi. Masuyo nitong inangkin ang kanyang labi na nagpapahina ng tuhod niya. Bagaman hindi marunong ay gumanti siya sa matamis nitong halik. Kapwa sila humahangos nang pakawalan nila ang labi ng isa't isa. Magkadikit ang kanilang mga noo habang ang dalawang palad ni Silver ay nasa magkabilang pisngi ni Clara. I love you, chorus nilang sabi. Payag ka na ba sa Alokon na magbakasyon tayo sa Palawan? Gusto ko kasing dun simulan ang panliligaw ko sa'yo. Gusto kong masolo ka. Kapag kasi dito, ang daming bumubulong sa akin. Hindi ako nakakadiskarte sa dami ng coach. Ngiti niyang sabi. Kahit san pa yan, sasama ako basta't kasama kita. Sagot ni Clara na nagpalawak sa ngiti ng lalaki na ngayon niya lang napagtanto na kanya rin palang minamahal. Naging manhid siya sa tunay na nararamdaman. Marahil kung hindi pa ito nangyari ay baka hindi niya malalaman ang totoong nararamdaman para sa lalaking nagligtas at bumago sa takbo ng buhay niya. Nagdaop muli ang kanilang mga labi.
At sa araw ding yun ay sabay silang nagtungo sa Palawan. Doon ipinaramdam ni Silver kung gaano niya kamahal si Clara. Ipinaramdam niyang espesyal to at hindi niya kakayaning mawala to sa kanya. Mahigit 1 linggo sila ron at sa 1 linggo na yon ay walang patid ang panunuyo ni Silver. Sa ngayon ay kanya ng nobya. Dahil tuluyan ang tinanggap ni Clara ang pag-ibig na inaalay niya para lamang dito. Naghanda ng isang romantic dinner date si Silver para sa kanila ng nobya. Nasa tabing dagat nakatayo ang hinanda niyang sorpresa para sa babaeng pinakamamahal. Bumuga siya ng hangin nang dukutin sa bulsa ang biniling singsing bago pa man sila nagpunta ng Palawan. Masyado mang maaga ngunit hindi niya na kayang patagalin pang lahat para sa kanila ng babaeng iniibig. Gusto niya na itong makasama, ayaw niya na itong pakawalan. Kaya niya ito yayayaing magpakasal. Sana lamang ay wag masayang ang lahat ng efforts niya ngayong gabi. Bumalik siya sa kanilang silid upang gisingin ang nakaidlip niyang nobya. Naging madali ang pagsasaayos niya ng sorpresa dahil nakatulog si Clara matapos silang mag-island hopping. "Love, nakahanda na yung dinner natin." Malambing niyang gising sa nobya. Anong oras na ba?" Pupungas-pungas nitong tanong sa kanya. 8 p.m. na, love. Tugon niya sa malambing pa ring tono. Bumangon si Clara at matamis na ngumiti sa nobyo nang nakawan siya nito ng halik sa labi. "Ilang oras din pala akong nakatulog. Nagugutom na ako. Kain na tayo?" Anya. "Okay pero mag-blindfold ka na muna." Kondisyon niyang hindi naman tinanggihan ni Clara. Kinuha niya sa bulsa ang panyo at saka umikot at piniringan ng babaeng walang patid sa pagpapabilis ng tibok ng puso niya. Inalalayan niyang nobya hanggang sa marating nilang tabing dagat. Sinenyasan niya ang bandang binayaran na tumugtog. Oras na tinanggal niya na ang piring. Bumilang siya ng hanggang 3 bago tuluyang tinanggal ang takip sa mga mata ng nobya. Natutop ni Clara ang bibig nang makitang hinandang dinner date para sa kanya ng nobyo. May pabanda pa kaya't hindi niya mapigilang maluha dahil sobrang sayang nararamdaman niya. Lumuhod si Silver kasabay ng paglahad nito ng isang diamond gold ring sa naluluhang si Clara. "Love, alam ko na hindi pa tayo gaanong matagal na magkasintahan. Ngunit hindi ko na kayang gumising nang hindi ka nasisilayan. Gusto kong markahan ka ng akin kaya, Clara Katimbag, ang kaisa-isang babae na nagawang pabilisin ang tibok ng puso ko. Ang katangi-tanging babae na nagawang kunin ang atensyon ko. Pwede ba kitang maging asawa? Pwede ba kitang hintayin sa harapan ng altar at doon ay sabay tayong mangangako sa isa't isa? Will you be my partner in life, my love?" Sa bawat katagang binibitawan niya ay sinasabayan yun ng pagtulo ng luha sa mga mata ni Clara. "Oo, love. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong makasama ka hanggang sa huling hininga ko. I love you." Madamdaming pagtanggap niya sa proposal ng pinakamamahal na lalaki. Tumayo si Silver tsaka sinuot sa kanyang singsing. Isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan bago nila sabayan ng romantikong musika. Matapos ang tugtog ay kumain na sila. Natapos ang bakasyon nila sa Palawan. Pagka-uwi nila ibinalita kagad nilang naganap sa Palawan, pati na ang plano nilang pagpapakasal. Ginamit ni Silver ang kanyang koneksyon upang mahanap ang ina ng mapapangasawa. Ngunit huli na siya sapagkat nilisan na pala ng ginang ang mundo. Breast cancer ang umunti-unti sa buhay ng ginang. Sinabi yun na Silver kay Clara. Nalungkot to ngunit dahil hindi siya nawala ni isang oras sa tabi nito, ay naibalik din niya ang saya't sigla ng mapapangasawa. Ilang araw bago ang kanilang kasal, ay tuluyang nagkamalay ang nakatatandang kapatid ni Silver na si Sean. Tuwang-tuwa ang mga magulang nila maging siya. Lalong-lalo na ang babaeng hindi mawala sa tabi nito simula nung magkakoma ang binata. Hinintay nilang makarecover si Sean dahil nais ni Silver na ang nakatatandang kapatid ang kanyang magiging best man sa kanyang kasal. Tuluyang ginanap ang engrandeng kasalan. Sa Silver Tower ginanap ang venue. Ang bulaklak ng bride ay kusang ibinigay kay Leticia, habang ang garter naman ay kusang ibinigay ng groom sa nakatatandang kapatid na si Sean. "Oras mo na ngayon, kuya.
Huwag mo nang sasayangin si Ate Leticia. Pormahan mo na. Matagal siyang naghintay sa'yo. Anya sa kapatid. Tinapik niya ito sa braso bago nilapitan ng pinakamagandang babae sa kanyang mga mata. Congratulations sa inyong mga anak. So meron na ba kaming aasahan na apo? Tanong ng ina ni Silver sa kanya. Meron na po, Mami Susana. Si Clara ang sumagot, kaya't natuon sa kanya ang mata ng mga taong nakapalibot sa kanya. Lalong-lalo na ang asawang gulat sa narinig. Buntis ka, wife? Kita ang ningning sa mga matang tanong ni Silver sa asawa. Oo, magiging daddy ka na. Maluhaluhang sagot niya. Mahigpit siyang niyakap ng asawa at sa harapan ng lahat ay inangkin nito ang kanyang labi. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyang dumating ang araw na magsisilang na ng supling si Clara. Naging handa si Silver sa panganganak ng asawa dahil nasa opisina na nito ang lahat ng kakailanganin kapag nanganak na si Clara. Iri pa, Mrs. Fuentes. Anang doktor na babaeng nagpapaanak kay Clara. Go, wife, kaya mo yan. Mahigpit ang kapit sa kanya ng asawa, kaya't batid niyang hirap na ito. Pinataka niya ng halik ang pawis ang noon ng asawa bago niya ito niyakap. Huminga ng malalim si Clara bago muling sinubukang ilabas ang anak, ngunit nahihirapan talaga siya. Damn it, baby, labas na. Nahihirapan na si Mommy. Hindi ni Silver mapigil ang kagalitan ng anak. Isang puwersahang pag-ire at tuluyang nailabas ni Clara ng ligtas ang bunga ng kanilang pagmamahalang mag-asawa. Pinagalitan ka na ni Daddy, baby. Natatawang ani ng doktor habang nililinisan nito ang bagong silang na sanggol. Heto na ang baby nyo. Huwag mo na ulit pagagalitan, Daddy, ah. Kinuha ni Clara ang kanilang anak. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang luhang pumatak ay dala ng labis na kaligayahan. Angelo, yun ang ibibigay kong pangalan sa iyo, anak. Pagbibigay pangalan niya sa kanilang anghel. Hinagka niya ang anak. I'm sorry, baby. Napagalitan ka ni Daddy kanina. Mahal na mahal ka ni Daddy, ah. Nagwo-worry lang talaga ako sa reyna natin. Hinagka niya rin ang noon ng anak, maging ang noon ng asawa. I'm so proud of you, wife. I love you. I love you too. Isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Nang makauwi sila ay minabuti ni Silver na mag-leave sa trabaho dahil nais niyang bantayan at alagaan ang kanyang mag-ina. Nakiusap ang ina ni Silver sa kanilang mag-asawa na tsaka na lamang sila bumukod kapag tumuntong na ng 1 taon ng kanilang anak dahil ayaw nitong mawalay ang apo, bagay na hindi naman nila ipinagdamot. Lumipas ang 3 taon at tuluyan na ring nasundan ng anak nilang si Angelo. Babae ang ikalawa nilang anak na binigyan nila ng pangalang Rose dahil sa malarosas nitong kagandahan. Hindi na nila binalak pang bumuo ng pangatlo dahil ayaw na ni Silver na mahirapan pang muli ang mahal na asawa. Kontento na sila sa dalawa. Ang kanilang pagsasamay pinuno nila ng respeto, tiwala at merong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya't kahit na dumadaan ng ilang pagsubok, ay nagagawa nilang lampasan. Wakas.